Marites, pasalamat ka at may bubong ka pa sa itaas ng ulo mo. Isang hamak na katulong lang ang tingin sa iyo ng pamilyang ito. Isang accountant na walang silbi dahil kahit sarili mong asawa, hindi mo nabilang ang mga kasinungalingan. Ang mga salita niyon ay hindi galing sa isang kaaway sa labas. Galing iyon sa loob ng mismong kwarto ng kanyang biyenan mula sa bibig ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng dambana. Nakatayo si Marites sa labas ng pinto, mahigpit ang hawak sa basahang basa na ginagamit niya sa paglilinis ng mga mamahaling muebles sa kanilang sala. Ang bawat salita ay parang lagari na unti-unting pumuputol sa kanyang pagkatao. 15 taon. 15 taon na ibinigay ni Marites ang lahat para sa De Leon Designs. Tinalikuran niya ang kanyang karera bilang isang lisensyadong accountant para lang isalba ang palubog na negosyo ni Renato. Siya ang gising hanggang madaling araw para ayusin ang mga nagkakabuhol-buhol na resibo. Siya ang nagtitiis na huwag bumili ng bagong damit para lang may pampasweldo sa mga selyador at karpintero. At siya rin ang nag-aalaga sa kanyang biyenan na si Doña Corazon mula nang ma-stroke ito. Ngunit sa hapon na ito, tila lahat ng sakripisyo ngayon ay naging alikabok na lang na kailangang ipagpag. Huwag kang maingay, Renato. Baka naririnig ka ng asawa mo. Marinig ang mahinang boses ni Doña Corazon na tila may halong pambubuyo kaysa saway. Hayaan mo siya, ma. Busy naman yun sa pagluluto sa kusina. Yun lang naman ang alam niyang gawin na yun, di ba? Ang maging housewife. Sagot ni Renato na may halong tawa. Masyado na siyang naging komportable. Akala niya dahil siyang nag-ayos ng libro nung si Sula, utang ko sa kanyang lahat. Hindi niya alam ang kailangan ng kumpanya ngayon ay ang ganda at koneksyon ni Selena. Si Selena ang magdadala sa atin sa Forbes Park, hindi ang lumang calculator ni Marites. Napapikit ng Marine si Marites. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi nagaling sa pagod ng katawan, kundi sa hapdi ng katotohanan. Si Selena, ang babaeng ipakilala ni Renato noong nakaraang buwan bilang investor. Ang babaeng laging amoy mamahaling pabango na laging nakasuot ng high heels habang naglalakad sa maduming shop floor ng kanilang surukan. Ngayon, malinaw na kung bakit laging gabing umuuwi si Renato. Hindi dahil sa dami ng order ng lamesa at upuan, kundi dahil sa pagbuo ng bagong pundasyon. Ngunit hindi para sa kanilang pamilya. Huminga ng malalim si Marites at pilit na kinalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi siya pwedeng sumabog na yon. Hindi pa ngayon. Bilang isang accountant, alam niya na ang bawat emosyon ay dapat may tamang timing, gaya ng bawat entry sa ledger. Pumasok siya sa kusina ng parang walang narinig. Ilang sandali pa ay lumabas si Renato bihis na bihis at tila nagmamadali. Marites, nasaan yung itim kong jacket yung ginamit ko kagabi? Utos nito nang hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Nasa laundry basket na, Renato. Marumi na yon, di ba? Mahinahong sagot ni Marites. Kunin mo, may kailangan akong hanapin sa bulsa, na yon na. Naglakad si Marites patungo sa labahan. Kinuha niya ang jacket at bago pa man ito tuluyang ibigay kay Renato, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na papel sa loob ng secret pocket ng lining nito. Isang ugali na hindi niya matanggal-tanggal bilang accountant ang mag-check ng bawat detalye. Mabilis niyang kinuha ang papel at itinago sa loob ng kanyang palad bago iabot ang jacket sa asawa. "Oh, ito na. Bakit pa parang tarantang-taranta ka?" tanong ni Marites. Pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses. "Wala ka na doon. Trabaho ito. At saka mamaya nga pala, maghanda ka ng espesyal na hapunan. Darating si Selena. May mahahalaga kaming pag-uusapan tungkol sa expansion ng kumpanya." Sabi ni Renato habang sinusuot ang jacket at mabilis na lumabas ng bahay.
Nang marinig ni Marites ang pagalis ng sasakyan, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Hindi ito ordinaryong resibo. Isa itong invoice para sa isang property sa Makati, isang condominium unit. Ngunit ang nakakapagtaka ang nakasulat na bumili ay CR Real Estate Holdings. CR, bulong ni Marites sa sarili. Selina at Renato. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Ang perang ginamit pambayad dito ay hindi basta-basta kinitan maliit. Milyon ng halaga ng down payment. Naalala niya ang reklamo ng kanilang head carpenter noong nakaraang linggo na hindi pa rin nababayaran ang kanilang overtime pay dahil tight daw ang budget ng kumpanya. Ngayon, alam na niya kung nasaan ang budget. Dali-daling pumasok si Marites sa kanilang lumang silid na ginawa niyang munting opisina. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Kahit tinanggal na siya ni Renato sa pag-access sa main server ng kumpanya, meron siya mga backup file na hindi alam ng asawa. Habang tinitingnan niya ang mga huling transaction, napansin niya ang sunod-sunod na payments sa mga suppliers na hindi naman pamilyar sa kanya. Wood Grain Solutions, Luxury Finishings Incorporated. Lahat ng ito ay may pare-parehong tax identification number. Ang mga ito ay shell companies. Mga kumpanyang gawa-gawa lang para maglabas ng pera mula sa De Leon Designs. At bilang isang accountant, alam ni Marites ang ibig sabihin nito, ninanakawan ni Renato ang sarili niyang kumpanya para pondohan ang buhay nila ni Selina. Marites, Marites! Bulyaw ni Doña Corazon mula sa sala. Nasaan na ang merienda ko? At huwag mong kalimutang linisin ang guest room sa itaas. Siguraduhin mong mabango ang mga unan. Naglakad si Marites. Palabas ang resibo ng kondo ay mahigpit pa ring nakatago sa kanyang bulsa. Bakit po kailangang linisin ang guest room, ma? May darating ba tayong kamag-anak? Tumingin ng matalim ang matanda sa kanya, may niting tila nanunukso. Hindi mo ba alam? Sinabi na sa akin ni Renato. Dahil sa dami ng trabaho sa surukan, dito muna titira si Selina sa atin para hindi siya mapagod sa pagbibiyahe. Mas makakatipid daw ang kumpanya kung narito siya. Parang gumuho ang kisame ng bahay sa ulo ni Marites. Ang kumpanyang itinayo niya ang bahay na pinanatili niyang buo mayon ay balak pang pasukin ng babaeng nagnanakaw sa kanya, hindi lang ng asawa, kundi pati na rin ng kinabukasan ng kanyang mga anak. Dito siya titira, ulit ni Marites, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Oo, kaya bilisan mo na dyan. Ayaw ni Renato na magmukhang dudyot ang bahay kapag dumating ang partner niya, sabi ng matanda bago bumalik sa panonood ng TV. Nanatiling nakatayo si Marites sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang paligid ang mga ukit sa kahoy na siya ang nag-conceptualize ang mga kurtinang siya ang nagtahi para makatipid. Akala ni Renato at Doña Corazon, siya ay isang aswang na pwedeng tapakan at balewalain dahil lang siya ay isang asawa na nanatili sa loob ng bahay. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang mga accountant ay hindi lang marunong magbilang, marunong din silang mag-audit. At sa bawat pandaraya, laging may bakas na naiiwan. Huminga ng malalim si Marites, hinawakan ang krus sa kanyang kwintas at nagdesisyon. Kung gusto ni Renato na maglaro ng apoy sa loob ng kanilang bahay, sisiguraduhin ni Marites na siya ang magsusulat ng huling entry sa ledger na ito. At ang magiging resulta, isang kabayaran na hinding-hindi nila malilimutan. Dahan-dahan siyang umakyat sa guest room. Hindi para linisin ito, kundi para tingnan kung saan niya pwedeng itago ang unang regalo niya para kay Selina. Welcome home, Selina, bulong ni Marites sa madilim na pasilyo. Hinding-hindi mo makakalimutan ang pananatili mo rito. Dumating si Selina Natila, isang reyna na bibisita sa isang malayong probinsya.
Ang tunog ng kanyang high heels sa semento ng driveway ay parang bawat hampas ng martilyo sa dibdib ni Marites. Maraming dala siyang maleta, mamahaling brand, makikintab at halatang bago. Renato baby, are you sure kasya lahat ng gamit ko sa room na yan? Tanong ni Selena habang nakakapit sa braso ni Renato. Ang boses nito ay malambing na may halong pabebe, isang tono na hinding-hindi magagawa ni Marites. Of course, Selena. At kung hindi man kasya, ipapa-adjust natin. Marites is here to help you unpack, right, Marites? Lumingon si Renato sa asawa. Ang tingin ay walang bakas ng pagmamahal, kundi utos. Hindi sumagot si Marites. Lumapit siya sa mga maleta at pinuhat ang mga ito. Mabigat. Mabigat gaya ng pasakit na nararamdaman niya. Habang hinihila niya ang mga bag paakyat sa hagdan, naririnig niya ang tawanan ni Renato at Selena sa baba, kasama ang boses ni Doña Corazon na tila tuwang-tuwa sa bagong bisita. Selena, ihahalika rito sa sala. Nagpahanda ako ng espesyal na tsaa. Marites, yung tsaa bilisan mo, sigaw ni Doña Corazon. Pagkapapusok ni Marites sa kusina, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakalabas sa lamesa ang antique tea set na gawa sa fine bone china, ang tanging alaala ni Doña Corazon mula sa kanyang sariling ina. 15 taon nang kasal si Marites, pero kahit kailan ay hindi siya pinayag ang gumamit niyon. Masyado kang magaslaw. Baka mabasag mo. Hindi mo alam ang halaga nito. Iyon ang laging linya ng kanyang biyanan. Ngunit na yon, naroon ang saamanit at umuusok sa loob ng mga tasa na tanging para sa espesyal na tao lang daw. Tinala ni Marites ang tray sa sala. Nakita niyang nakaupo si Selena sa paboritong silya ni Doña Corazon, habang si Renato ay nasa tabi nito. Thank you, Marites. You're such a good helper, sabi ni Selena nang may mapang uyam ng iti. Kinuha nito ang isa sa mga antik na tasa at humigop. Oh, Renato, your mom's tea is divine, better than the ones in 5-star hotels. Anything for you, Selena, sagot ni Doña Corazon na nakatitig kay Selena na tila ito ang tunay na manugang. Bagay na bagay sa'yo ang humawak ng ganyang klase ng gamit. May class ka kasi hindi gaya ng iba na hanggang palengke lang ang aura. Ramdam ni Marites ang titig ng kanyang biyenan isang tahasang paghahambing na layunin siyang maliitin. Nanatiling nakatayo si Marites sa gilid, tinitingnan ang bawat kilos ni Selena. Napansin niya ang suot na relo ng babae, isang Rolex na ginto. Alam niya ang presyo niyon. Katumbas yon ng 6 na buwang sweldo ng lahat ng karpintero sa kanilang hurukan. Renato, nabanggit ko na ba sa iyo ang plano ko para sa rebranding ng De Leon Designs? Simula ni Selena habang nilalaro ang kutsarita sa loob ng tasa. I think the name is too traditional. Masyadong tunog probinsya. We should change it to C&R Luxury Interiors. It sounds more global, don't you think? Napatigil si Marites. De Leon Designs ang pangalang itinayo ng pamilya. Iyon ang pangalang pinotektahan niya ng muntik na silang mabaon sa utang 7 taon na ang nakakaraan. Renato, hindi pwedeng palitan ang pangalan ng kumpanya. Yan ang legacy ng tatay mo. Hindi na nakapigil na sabi ni Marites. Tumingin si Renato sa kanya, ang mga mata ay puno ng inis. Marites, hindi ka kasali sa meeting na ito. Ang alam mo lang ay kung magkano ang presyo ng bigas at kuryente. Let the professionals handle the branding. Professional, mahinang ulit ni Marites. Professional ba ang tawag sa pagtatapon ng kasaysayan ng pamilya para sa isang pangalang parang gawa-gawa lang?
Enough, bulyaw ni Renato. Pumunta ka na sa kusina at magluto ng dinner. Ayaw ni Selena ng masyadong mamantika, kaya ayusin mo. Tumalikod si Marites, ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang huling hirit ni Selena. By the way, Renato, kailangan nating ayusin ang mga papers para sa transfer ng main warehouse sa CR Real Estate. It's for tax purposes, remember? Mas mapapadali ang cash flow natin. O Selena, bukas na bukas pipirmahan natin ang mga documents, sagot ni Renato. Pumasok si Marites. Sa kusina ang puso niya ay parang tambol na mabilis ang tibok. Transfer ng warehouse. Tax purposes. Bilang isang accountant, alam ni Marites na walang kinalaman ng tax sa ganitong klaseng galaw. Isa itong asset stripping. Nililipat ni Renato ang mga mahahalagang ari-arian ng kumpanya sa isang bagong entity na kontrolado ni Selena. Kapag natapos iyon, ang De Leon Designs ay magiging isang shell na lang, isang kumpanyang walang laman kundi utang. Habang ang lahat ng yaman ay nasa kamay na ng dalawa. Habang naghihiwa ng gulay, pumasok ang kanyang anak na si Paolo. Ang 16 na taong gulang na binata ay tila hindi alam kung paano tatratuhin ang sitwasyon. Nay, ang ganda ng bagong investo ni tatay, no? Binigyan niya ako ng bagong iPhone kanina. Sabi niya para daw madali ko siyang natawagan kung may kailangan ako sa school. Sabi ni Paolo habang ipinapakita ang makintab na cellphone. Nanlambat ang mga tuhod ni Marites. Isang iPhone, isang suhol. Paolo, ibalik mo yan! Mahinahong, sabi ni Marites. Bakit gift naman to eh? Sabi ni tatay, okay lang daw. At saka, kailangan ko to para sa projects namin. Sagot ng bata na halatang nasisilaw sa bagong gamit. Paolo, hindi libre ang mga ganyang bagay. May kapalit yan, pilit ni Marites. Nay naman laging ganyan ang tingin mo, Kesyo. Utang na loob, Kesyo, mali. Si tatay nga ang daming binibigay sa ating na yon dahil kay Tita Selena. Bakit ba ayaw mo na lang maging masaya? Inis na sabi ni Paolo bago tumalikod at lumabas ng kusina. Naiwan si Marites na nakahawak sa kutsilyo, nanginginig ang buong katawan. Hindi lang ang asawa niya ang ninanakaw sa kanya. Pati ang loob ng kanyang anak, unti-unti nang binibili ng pera na galing din naman sa pinaghirapan niya. Nang gabing iyon, matapos niyang pagsilbihan ng 3 sa hapunan, kung saan itinuring siyang parang isang anino, naghintay si Marites na makatulog ang lahat. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at natungo sa bodega sa likod ng bahay. Ang lugar kung saan nakatago ang mga lumang file bago pa gawing digital ang lahat. Alam niyang may kailangan siyang mahanap. Isang dokumento na magpapatunay kung paano nagsimula ang lahat. Sa ilalim ng mga lumang kahon nahanap niya ang isang folder na may tatak na 1,995 original title deed. Binuksan niya ito at tiningnan ang orihinal na titulo ng lupa at bahay na tinitirhan nila. Ngunit nang ilawan niya ito ng flashlight, napansin niya ang isang bagay na nagpataas ng balahibo niya sa likod. May isang pahina na nawawala. At sa huling pahina ng kopya, may nakita siyang bagong annotation. Isang annotation na nagsasabing, ang titulo ay kasalukuyang nasa ilalim ng encumbrance o sanla. Isinanlang bahay, bulong ni Marites. At ang petsa ng pagkakasangla. Nung nakaraang buwan lang, nung buwan kung kailan dumating si Selena. Ngunit ang mas nakakapanginig ng laman ay ang pirma sa ibaba ng dokumento. Hindi ito pirma ni Renato. Ito ay ang thumb mark ni Doña Corazon. Napatakip ng bibig si Marites. Alam niyang hindi na kayang kontrolin ng kanyang biyenan ang sariling kamay para pumirma ng maayos dahil sa stroke. Ibig sabihin, ginamit ang thumb mark ng matanda, habang ito ay walang malay o pinilit.
Lalabas na sana si Marites sa bodega nang marinig niya ang mahinang kaluskos sa pinto. Mabilis niyang pinatay ang flashlight at nagtago sa likod ng isang malaking cabinet. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang tao. Kahit madilim, kilala niya ang mga boses na iyon. "Are you sure she's sleeping?" tanong ni Selena. "Don't worry, Selena. Dinoble ko ang dose ng sleeping pills ni Mama. Himbing na yun." At si Marites, pagod yun sa gawaing bahay. "Hindi na yun magigising," sagot ni Renato. "Good, because we need to finish the transfer tonight." Kapag nakuha na natin ang lahat ng equipment sa hurukan at nailipat sa pangalan ng CR, wala nang magagawa ang asawa mo kahit idemanda pa tayo. She has nothing. No money, no assets, no house. And no kids. Dagdag ni Renato nang may malamig na tawa. Paolo is already on our side. Konting gadget lang nakalimutan na ang nanay niyang boring. Sa dilim ng bodega, habang naririnig ang bawat plano ng pagtatrador, may isang bagay na namatay sa loob ni Marites, ang kanyang huling bakas ng pagmamahal kay Renato. Ngunit sa pagkamatay ng pag-ibig na yon, may isinilang na bago. Isang matalas at malamig na determinasyon. Hindi na siya si Marites na tahimik na magbibilang ng resibo sa kusina. Siya na si Marites ang auditor at sisiguraduhin niyang sa pagtatapos ng audit na ito, si Renato at Selena ay magbabayad ng bawat sentimo ng sakit na idinulot nila. Nanatiling hindi gumagalaw si Marites sa likod ng cabinet. Halos hindi humihinga hanggang sa marinig niya ang pagsara ng pinto ng bodega at ang papalayong mga yapak ni Renato at Selena. Sa gitna ng dilim, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang malakas na huni ng mga kuliglig sa labas. Ngunit sa kanyang isip, mas malakas ang boses ng katotohanan. Nililimas nila ang lahat. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang folder ng titulo ay mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib. Para sa isang accountant, ang mga numero ay hindi lamang mga simbolo sa papel. Sila ay mga saksi. At ang mga saksing ito ay nagsusumigaw ng hustisya. "Hindi ko hahayaang maging abo ang lahat ng pinaghirapan ko," bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses na dati ay puno ng pagtitimpi, ngayon ay may talim na parang bagong hasang katam. Sa halip na bumalik, sa kanyang kwarto, nagtungo si Marites sa main office ng Hurukan. Alam niyang mapanganib. Kung mahuli siya ni Renato, wala na siyang ibang palusot na magagamit. Pero kailangan niya ng digital evidence. Ang mga physical documents ay madaling sunugin, ngunit ang digital footprint ay mahirap burahin kung alam mo kung saan titingin. Binuksan niya ang pinto ng opisina gamit ang kanyang lumang susi. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng barnis at sariwang tabas na kahoy. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang nawala. Umupo siya sa harap ng main computer. Pinindot niya ang power button at naghintay. Sa bawat segundo ng pagload ng system, tila may libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Password. Sinubukan niya ang birthday ni Renato. Mali. Birthday ni Paolo. Mali. Birthday ni Doña Corazon. Mali rin. Napangiti si Marites ng mapait. Sinubukan niya ang petsa kung kailan sila unang nagkakilala ni Renato. Mali pa rin. Nakalimutan na nga siguro ni Renato ang lahat tungkol sa kanila. Pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ni Renato sa bodega CR Real Estate. Sinubukan niya Selena Renato 2024. Access granted. Halos masuka si Marites sa diring naramdaman niya. Ang password ng kumpanyang siya ang nagligtas
ay pangalan ng kabit ng kanyang asawa. Ngunit mabilis niyang isinantabi ang emosyon. Mabilis na pumasok si Marites sa folder ng accounts payable. Bilang isang accountant, alam niya kung paano itago ang pera, kaya alam din niya kung saan ito hahanapin. Nakita niya ang mga sunod-sunod na wire transfer sa CR Real Estate Holdings. Bawat lipat ng pera ay may kalakip na invoice para sa consultancy fees at marketing research, mga terminong madalas gamitin para sa mga transaksyong walang katotohanan. ₱1,000,000 para sa consultancy, bulong ni Marites habang nanginginig ang daliri sa mouse. Sa loob lang ng 1 linggo, ikinabit niya ang kanyang USB drive at sinimulang i-copy ang lahat ng ledger mula sa taong ito. Habang tumatakbo ang progress bar ng pag-copy, nagbukas siya ng isa pang folder na may pangalang Project Canada. Doon bumungad sa kanya ang mga scanned na dokumento, mga visa application, bank statements sa isang foreign bank, at ang pinakamasakit sa lahat, 2 airplane tickets. Isang pangalan para kay Renato de Leon at isa para kay Selena Ramos. One-way ticket. Walang pangalan para kay Paulo. Walang pangalan para kay Doña Corazon. Hayop ka, Renato? Pumatak ang luha ni Marites sa keyboard. Hindi mo lang ako iiwan. Iiwan mo rin ang anak mo at ang nanay mo matapos mo silang gamitin. Naintindihan na ni Marites ang buong plano. Plano ni Renato na ubusin ang laman ng kumpanya, isanla ang bahay. At kapag nakuha na ang lahat ng cash, lilipad sila ni Selena patungong Canada para magsimula ng bagong buhay gamit ang linakaw na yaman. Iiwan nilang nakalubog sa utang ang De Leon Designs at iiwan nilang walang matitirhan ang matanda at ang bata. Biglang tumunog ang notification sa computer. Isang bagong email ang pumasok. Galing ito sa bank manager ng kanilang kumpanya. Mr. De Leon confirmed na ang release ng second loan para sa mortgage ng inyong property. Ang funds ay papasok sa account bukas ng 9:09 ng umaga. Pakipirmahan ang huling disclosure document. Bukas? Gulat na sabi ni Marites. Bukas nila balak itakas ang pera. Biglang narinig ni Marites ang tunog ng sasakyan na pumasok sa driveway. Natigilan siya. Mabilis niyang tiningnan ang monitor 70% pa lang ang pag-copy ng files. 72%. 75%. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng main house. Alam niyang ilang sandali lang ay mapapansin ni Renato na wala siya sa tabi nito sa kama. O mas malala, baka pumunta rito si Renato para tapusin ang pirmahan ng dokumento. 78%. 99%. 100%. Mabilis niyang hinugot ang USB drive at pinatay ang monitor. Ngunit bago pa siya makatayo, bumukas ang pinto ng opisina. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang muka. Marites. Napatayo si Marites. Ang USB drive ay mahigpit niyang itinago sa loob ng kanyang palad. Si Renato ang nasa pinto. Nakasuot pa rin ng kanyang pantulog. Ngunit ang kanyang muka ay puno ng hinala. Anong ginagawa mo rito sa dilim? Malamig na tanong ni Renato. Lumakad ito pumasok at binuksan ang ilaw ng opisina. Hindi ako makatulog. Mabilis na sagot ni Marites, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Naisip ko lang, baka may naiwan akong hindi na isarang bintana rito. Alam mo namang maalikabok ang shop kapag gabi? Tumingin si Renato sa computer table pagkatapos ay kay Marites. Bakit mainit ang computer? Ginamit mo ba? Sinubukan kong buksan para i-check yung payroll ng mga bukas, pagsisinungaling ni Marites. Pero hindi ko alam ang password,
Pinalitan mo na pala? Lumapit si Renato kay Marites, ang agwat nila ay halos isang dangkal na lang. Nararamdaman ni Marites ang takot, ngunit hindi siya kumukurap. Sinuri ni Renato ang kanyang mga mata, tila naghahanap ng anumang senyales ng pagtatraidor. Wala ka ng kinalaman sa payroll, Marites. Sabi ko sa iyo si Selena na ang hahawak niyon, sabi ni Renato habang hinahawakan ang braso ni Marites ng mahigpit. Masyado ka nang nakikialam. Siguro kailangan mo na talagang magpahinga ng matagal. Nasasaktan ako, Renato. Bitawan mo ako. Matigas na sabi ni Marites. Binitiwan siya ni Renato ng padahas. Bumalik ka na sa kwarto. At wag na wag ko nang makikitang pag-alagala ka rito sa opisina ko, maliwanag. Tumango si Marites at mabilis na lumabas. Ngunit bago siya makalayo, lumingon siya at nakita niyang umupo si Renato sa harap ng computer. Pagbalik ni Marites sa kanyang kwarto, pumasok siya sa banyo at nilok ang pinto. Doon napaupo siya sa sahig habang yakap ang USB drive. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Muntik na siya. Pero ngayon, hawak na niya ang ebidensya ng exit plan ni Renato. Alam niyang wala na siyang oras. Bukas ng 9:00 ng umaga, mawawala na ang lahat. Ang bahay, ang kumpanya, at ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Tumingin si Marites sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mapagtiis na asawa na laging nakayuko. Ang nakikita niya ay ang babaeng handang sumunog ng tulay para iligtas ang mga taong mahal niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe para sa isang tao na matagal na niyang hindi nakakausap. Isang dating kasamahan sa accounting firm na ngayon ay nagtatrabaho na sa Bureau of Internal Revenue. Andoy, kailangan ko ng tulong mo. May malaking isda tayong kailangang huliin. Na yun na. Ito na ang simula. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling at bukas sisiguraduhin ni Marites na ang bawat maling entry sa buhay ni Renato ay magkakaroon ng karampatang multa. Madaling araw pa lang ay gising na si Marites. Hindi siya dinalaw ng antok dahil sa bigat ng impormasyong hawak niya. Ang USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ay itinago niya sa loob ng isang maliit na pouch at isinabit sa kanyang baywang sa ilalim ng kanyang maluwag na duster. Ito na ang kanyang tanging alas. Habang naghahanda siya ng almusal, ang huling almusal bago ang nakatakdang pagalis ng pera sa bangko, ay pumasok si Paolo sa kusina. Mapungay pa ang mga mata ng bata, dala ang bagong iPhone na tila naging karuktong na ng kanyang kamay. Nay, anong oras ang breakfast? May practice kami sa school. Kailangan ko nang umalis ng maaga, sabi ni Paolo, nang hindi man lang tumitingin sa kanyang ina. Tinignan ni Marites ang kanyang anak. Ang batang dati ay hindi makaalis. Nang hindi siya nayayakap na yon, ay tila isang estrangero na sa sarili nilang bahay. Paolo, anak, pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Bumuntong hininga si Paolo at ibinaba ang cellphone. Nay, kung tungkol na naman yan kay tatay at kay tita Selena, please lang. Ayaw ko nang makinig. Sabi ni tatay, masyado ka lang daw stressed. Kaya kung ano-ano ang iniisip mo. Paolo, hindi ito tungkol sa selos. Tungkol ito sa kinabukasan niyo. Anak, alam mo ba na balak tayong iwan ng tatay mo? Balak niyang ibenta ang bahay na ito. Ang boses ni Marites ay nanginginig sa pagsusumamo. Tumawa si Paolo, isang tawang puno ng kawalan ng tiwala. Nay, imposible yan. Si tatay pa, plano nga niyang ibili ako ng kotse pagdating ng graduation ko. Sabi niya, lalaki na ang kumpanya dahil kay Tita Selena. Nay, tanggapin mo na lang kasi na mas magaling si Tita Selena sa business kaysa sa iyo. Ang bawat salita ni Paolo ay parang saksak sa puso ni Marites.
Ang anak na pinalaki niya sa hirap at pagmamahal ngayon ay mas naniniwala sa mga material na pangako kaysa sa katotohanan ng kanyang ina. Paulo, makinig ka? Hahawakan sana ni Marites ang braso ng anak. Pero mabilis na umiwas si Paulo. Nay, stop it, alis na ako. Maingay ka masyado, sabi ni Paulo. At mabilis na lumabas ng kusina bit-bit ang kanyang bag. Naiwang tulala si Marites. Napasandal siya sa lababo at napahagulgol ng tahimik. Diyos ko, pati ba naman ang anak ko kukunin nila sa akin? Ngunit wala siyang oras para magluksa. 7:00 na ng umaga. May 2 oras na lang siya bago ang transaksyon sa bangko. Kailangan na niyang tawagan si Andoy para ibigay ang mga file. Mabilis siyang pumasok sa kanyang munting opisina para kunin ang laptop at isend ang huling batch ng files sa email ni Andoy bilang backup. Ngunit pagbukas niya ng drawer kung saan niya iniwan ang laptop, wala ito. Hinalughok niya ang buong kwarto. Ilalim ng kama, loob ng aparador, likod ng mga libro. Pero wala ang laptop. Kinabahan si Marites. Hindi pwedeng mawala yun. Bigla niyang naalala ang kilos ni Paulo kanina. Ang pagmamadali nito. Ang hindi pagtingin sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Naabutan niya si Paolo na pasakay na sa tricycle sa tapat ng kanilang gate. Paolo, ibigay mo sa akin ang laptop ko, sigaw ni Marites habang tumatakbo. Natigilan si Paolo. Namumutla ang bata. Nay, wala sa akin. Ibigay mo sa akin, Paolo. Alam kong kinuha mo. Hinablot ni Marites ang bag ng anak. Sa lakas ng kanyang pagkakahila, bumukas ang zipper nito at lumaray sa kalsada ang mga gamit ni Paolo. At dun sa gitna ng semento, bumagsak ang laptop ni Marites. Kasama nito ang isang sobreng puno ng pera, isang makapal na bundle ng tig-1,000 piso. Napatigil ang mundo ni Marites. Tiningnan niya ang pera pagkatapos ay ang kanyang anak. Paolo, saan galing ito? Hindi makapagsalita si Paolo. Nakayuko lang siya, nanginginig ang mga balikat. Paolo, sumagot ka? Binyayaran ka ba ng tatay mo para kunin ang laptop ko? Ang boses ni Marites ay puno ng pait at galit. Sabi ni tatay, kailangan mo lang daw magpahinga, Nay, bulong ni Paolo habang umiiyak. Sabi niya, may mga files ka raw doon na makakasira sa future ko. Sabi niya, kung ibibigay ko sa kanya ang laptop, hindi niya tayo iiwan. Ibibili niya tayo ng bagong bahay sa Makati. Hindi na tayo maghihirap dito sa shop. At naniwala ka? Halos sumigaw si Marites. Binenta mo ang nanay mo para sa pera at sa kotse. Paolo, itong bahay na ito isinanla na ng tatay mo iiwan. Tayo ni Renato, pupunta sila sa Canada ni Selena. Hindi totoo yan, sigaw ni Paolo. Pilit na itinatago ang sariling pagdududa. Si Tita Selena mabait siya sa akin. Binigyan niya ako ng iPhone, binibigyan niya ako ng allowance. Ikaw, Nay, anong binibigay mo sa akin? Puro tipid, puro bawal. Nakakasawa na ang buhay na kasama ka. Ang mga salitang iyon ang naging huling pako sa krus ni Marites. Nanlambat ang kanyang mga braso. Binitiwan niya ang bag ni Paolo. Ang pera na nakakalat sa kalsada ay tila mga dumi na ayaw na niyang hawakan. Sige, kunin mo ang pera mo, Paolo. Kunin mo ang laptop, sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay patay na. Walang emosyon. Umalis ka na. Pumunta ka sa tatay mo. Doon ka sa mundong puno ng kasinungalingan. Nay, tila natauhan si Paolo na makita ang hitsura ng kanyang ina. Ang mga mata ni Marites ay wala ng luha. Tanging isang malalim at madilim na kawalan na lang ang natira. Umalis ka na bago pa kita maisumpa, Paolo, dagdag ni Marites.
Dali-daling pinulot ni Paolo ang pera at ang laptop at sumakay sa tricycle nang hindi lumilingon. Naiwan si Marites na nakatayo sa tapat ng kanilang gate. Mag-isa. Traidor ang asawa. Traidor ang binan. At ngayon, traidor na rin ang sarili niyang dugo. Tumingin siya sa kanyang relo. Alas 7:45 ng umaga. May mahigit 1 oras na lang. Ang laptop niya ay wala na, pero hindi alam ni Paolo at Renato ang isang bagay. Ang USB drive ay nasa kanya pa rin. At ang galit na nararamdaman niya ngayon ay mas matindi kaysa sa anumang takot. Akala nyo, natalo nyo na ako dahil nakuha nyo ang anak ko. Bulong ni Marites habang hinahawakan ang pouch sa kanyang baywang. Diyan kayo nagkakamali. Ngayong wala na akong kailangang protektahan, wala na rin akong kailangang katakutan. Naglakad siya pabalik sa loob ng bahay. Hindi para umiyak, kundi para kunin ang susi ng kanyang lumang motosiklo. Kung hindi niya mapipigil ang transaksyon sa pamamagitan ng internet, pupuntahan niya ang bangko mismo. At sisiguraduhin niyang bago sumapit ang alas 9, ang Project Canada ni Renato ay magiging Project Kulunan. Traidor man ang kanyang dugo, ang katarungan ay nananatiling tapat. At si Marites ay hindi titigil hanggat hindi nababayaran ng bawat isa sa kanila ang bawat patak ng luha na idinulot nila. Bago tuluyang lumabas ng bahay, napatigil si Marites sa tapat ng kwarto ni Doña Corazon. Kahit punong-puno ng galit ang kanyang puso sa lahat ng nangyari, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang pagiging mapag-aruga na naging buhay niya sa loob ng 15 taon ang hindi matiis na umalis nang hindi sinisiguro ang kalagayan ng matanda. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Ang kwarto ay madilim at amoy gamot. Naroon si Doña Corazon nakahiga sa kanyang kama. Ngunit ang kanyang paghinga ay masyadong malalim at tila hirap. Magising na po, alas 8 na, tawag ni Marites habang nilalapitan ang biyenan. Walang sagot. Inuga ni Marites ang balikat ng matanda, ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata nito. Napansin ni Marites ang isang baso ng tubig sa bedside table na may latak ng puting pulbos sa ilalim. Sa tabi nito ay isang maliit na bote ng gamot na walang label. Agad na kinabahan si Marites. Bilang siya ang nag-aalaga sa matanda, alam niya ang lahat ng maintenance na iniinom nito. Wala sa listahan ang gamot na ito. Kinuha niya ang bote at binuksan ng amoy ay matapang amoy pampatulog na ginagamit sa mga ospital. Diyos ko, Renato, pinapatay mo ba ang sarili mong ina? Bulong ni Marites. Naintindihan na niya kung bakit tila naging sunod-sunuran si Doña Corazon nitong mga nakaraang linggo at kung bakit laging antukin ang matanda. Hindi ito dahil sa pagtanda o sa stroke. Sinasadya silang lasunin ng dahan-dahan ni Renato at Selina para hindi sila makahadlang sa mga plano nito. Habang inaayos ni Marites ang kumot ng matanda, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng una ni Doña Corazon. Dahan-dahan niyang iniangat ang unan at doon ay bumungad sa kanya ang isang brown envelope. Binuksan niya ito. Ito ang orihinal na kopya ng extrajudicial settlement at ang deed of absolute sale ng kanilang bahay at lupa. Ngunit ang nakita niya ay nagpatayo ng lahat ng balahibo niya sa katawan. Sa bawat pahina naroon ang thumb mark ni Doña Corazon. Ngunit hindi ito malinis. Ang mga marka ay smudged o mansado. Tila ang daliri ng matanda ay pilit na idiniin habang ito ay walang malay o nanlalaban. At sa huling pahina, nakita niya ang pirma ni Selina bilang witness at ang pirma ni Renato bilang attorney-in-fact. Ito ang ebidensya, pumatak ang luha ni Marites sa dokumento. Ginamit nila ang nanay nila para manakaw ang bahay na ito. Hindi lang ito simpleng pangangalunya.
Ito ay kriminal na gawain. Falsification of public documents at Lason. Biglang gumalaw ang kamay ni Doña Corazon. Bahagyang bumukas ang mga mata ng matanda, ngunit tila hindi nito ma-focus ang paningin. Mama, naririnig niyo ba ako? Tanong ni Marites. Marites? Napakahina ng boses ng matanda, tila galing sa ilalim ng lupa. Ang bahay, kinuha ni Renato. Alam ko po, Ma. Huwag kayong mag-alala, kukunin natin pabalik, sagot ni Marites habang hinahawakan ng malamig na kamay ng biyenan. Mali ako, Marites, patawarin. Muling pikit ng mga mata ni Doña Corazon at tuluyan na itong bumalik sa malalim na pagkakatulog. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng hiya at pagtitimpi ni Marites ay tuluyan ng naglaho. Ang babaeng ito, kahit naging malupit sa kanya, ay biktima rin ng sarili nitong anak. Ang pagtatraidor ni Renato ay walang pinipili, asawa, anak o ina. Lahat ay kaya niyang isakripisyo para sa pera. Mabilis na kinuha ni Marites ang cellphone niya at nilitratuhan ang bawat pahina ng dokumento. Kumuha rin siya ng sample ng tubig na may pulbos at inilagay sa isang maliit na bote ng pabango na walang laman. Ito ang kanyang magiging ebidensya ng tangkang paglason. Tumingin siya sa kanyang relo. 8:15 ng umaga. Kailangan na niyang umalis. Ngunit paglabas niya ng kwarto, sinalubong siya ni Selena sa pasilyo. Nakasuot ito ng isang mamahaling dress handang-handa na para sa pagpunta sa bangko. Oh, Marites, still busy playing nurse? Nakangising tanong ni Selena habang tinitingnan ang kanyang kuko. Don't bother. Malapit nang matapos ang obligasyon mo sa bahay na ito. Pagbalik namin ni Renato, mamaya mas mabuting nakapack na ang mga gamit mo. Tumingin ng diretsyo si Marites sa mga mata ni Selena. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Alam ko ang ginagawa niyo kay Mama. Alam ko ang ginawa niyo sa dokumento. Tumawa ng malakas si Selena. So what? Who's going to believe you? You're just a jobless housewife with no money and no influence. Ang anak mo nasa panig namin. Ang asawa mo sa akin natutulog. At ang biyenan mo, well, she's too out of it to say anything. Lumapit si Selena kay Marites at bumulong. You lost, Marites. Simula pa lang nung pumasok ako sa bahay na ito, talo ka na. You're just too stupid to realize it earlier. Sa halip na masaktan mumiti si Marites, isang niting malamig at puno ng kahulugan. Sabi nga sa accounting, Selena, ang bawat entry ay dapat may katapat na audit. At ang audit nyo, na yon pa lang magsisimula. Hindi na hinintay ni Marites ang sagot ni Selena. Mabilis siyang bumaba ng hagdan, kinuha ang helmet ng kanyang motorsiklo at lumabas ng bahay. Naririnig niya ang pagsigaw ni Renato mula sa itaas. Marites, saan ka pupunta? Bumalik ka rito? Ngunit hindi na lumingon si Marites. Pinaandar niya ang makina ng kanyang lumang motor at mabilis na humarurot palabas ng gate. Ang hangin sa kanyang muka ay tila gumigising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Mayroon siyang 45 minuto bago mag-alas 9. Ang destinasyon niya hindi ang Shurukan, kundi ang main branch ng Rural Bank of San Jose. Alam ni Marites na doon pupunta sina Renato at Selena para i-withdraw ang perang galing sa mortgage. At doon din niya tatapusin ang lahat. Habang nagmomotorsiklo, isang bagay lang ang nasa isip niya. Ang mga numerong ninakaw niyo ibabalik ko. Ang dangal na tinapakan niyo itatayo ko. At ang pamilyang sinira niyo, pananagutan niyo. Ang secret under the pillow ay hindi na sikreto.
Ito na ang mitsa na susunog sa imperyo ng kasinungalingan ni Renato de Leon. Bago dumiretso sa bangko, dumaan muna si Marites sa De Leon Designs Churucan. Hindi para makipag-usap kay Renato, kundi para hanapin ang mga taong tunay na nagpatakbo ng negosyo sa likod ng mga makina. Ang mga karpintero at selyador na ang mga kamay ay puno ng sugat at kalyo. Nang pumarada ang kanyang motor sa gilid ng shop, sinalubong siya ng katahimikan na hindi normal para sa oras na iyon. Ang mga makina ay patay. Ang mga ay nakaupo lang sa mga tumpok ng kahoy. Ang kanilang mga muka ay balot ng lungkot at pag-aalala. Ma'am Marites, tumayo si Mang Carding, ang pinakamatandang karpintero sa shop. Siya ang naging kanang kamay ng tatay ni Renato noon pa man. Anong ginagawa niyo rito? Sabi ni Boss Renato. Pinag-leave daw kayo dahil may sakit kayo. Nagsinungaling siya, Mang Carding. Diretsong sagot ni Marites habang tinatanggal ang kanyang helmet. At hindi lang tungkol sa akin ang sinabi niyang kasinungalingan. Lumapit ang iba pang mga Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa nang makita ang kanilang dating accountant. Para sa kanila, si Marites ang boses ng katotohanan sa kumpanya. Siya ang laging gumagawa ng paraan para maibigay ang kanilang bonus kahit gipit ang surukan. Totoo ba, ma'am? Tanong ng isa pang Totoo ba na ibebenta na ang mga gamit dito? May mga truck na dumating kaninang madaling araw, kinuha ang mga mamahaling nara na tinabi namin para sa order sa Makati. Sabi ni Ma'am Selina, ililipat lang daw sa ibang warehouse. Walang ibang warehouse, Mang Carding, sabi ni Marites. Ang boses niya ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Ang mga kahoy na yon ay binebenta na ni Renato ng palihim. Plano nilang ubusin ang laman ng surukan na ito at iwanan kayo lahat na walang trabaho. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang galit ay unti-unting pumapalit sa takot. Sabi ko na nga ba, bulong ni Mang Carding, ang kanyang mga kamay na nanginginig sa galit ay humawak ng mahigpit sa kanyang lagari. Kaya pala nitong nakaraang buwan ang daming cash out na order pero hindi pumapasok sa opisyal na logbook. Akala nila dahil mga karpintero lang kami, hindi namin napapansin ang mga numerong hindi nagtutugma. Lumakad si Mang Carding patungo sa isang lumang cabinet sa gilid ng shop. Inusog niya ang mga tumpok ng plywood at may kinuha siyang isang maduming notebook, isang lumang spiral notebook na puno ng mansa ng langis at alikabok. Ma'am Marites, alam namin na accountant kayo. Pero kami bilang mga may sarili rin kaming listahan, sabi ni Mang Carding habang iniaabot ang notebook. Lahat ng truck na lumabas ng gabi, lahat ng materyales na kinuha ni Ma'am Selina ng walang resibo, at lahat ng suhol na ibinigay ni Boss Renato sa mga tauhan sa munisipyo para sa mga fake permit, lahat yan isinulat namin dito. Binuksan ni Marites ang notebook. Doon ay nakita niya ang silent ledger, ang listahan ng lahat ng pandaraya na hindi dumaan sa computer. Ang mga petsa, ang mga plate number ng truck, at ang mga pirma ng mga taong tumanggap ng nakaw na gamit. Ito ang kailangan ko, sabi ni Marites, halos mabulunan sa pasasalamat. Salamat, Mang Carding. Salamat sa inyong lahat. Ma'am Marites. Hawak ni Mang Carding sa kamay ni Marites. Ang kanyang mga palad na kasing gasgas ng barko ng puno ay may kakaibang init. Kayo lang ang itinuturing naming tunay na amo rito. Kayo ang nagbayad ng ospital ng anak ko noong nakaraang taon. Kayo ang napuno ng bigas sa mga mesa namin noong pandemic. Kung kailangan nyo ng mga saksing tatayo laban kay Boss Renato, asahan nyo kami. Napaluha si Marites. Sa gitna ng pagtatraidor ng kanyang asawa at anak, dito sa loob ng maalikabok at mainit na shop, nahanap niya ang kanyang tunay na pamilya. Ang mga taong may sugat sa kamay pero may malinis na puso. May laban tayo, Mang Carding. Sasamahan niyo ba ako?
Tanong ni Marites. Hanggang dulo, ma'am, sabay-sabay na sagot ng mga to. Sige, maganda kayo. Pupunta tayo sa bangko. Ngunit bago yan, kailangan ko ng isa pang pabor, sabi ni Marites. Mang Carding, kailangan nating pigilan ang huling truck na aalis mamaya sa warehouse. Nandun ang ebidensya ng huling delivery na balak nilang itakas. Kami na ang bahala doon, ma'am, sagot ni Mang Carding nang may determinadong ngiti. Tumingin si Marites sa kanyang relo. 8:30 ng umaga. 25 minutes left. Muling sumakay si Marites sa kanyang motor, bit-bit ang silent ledger ng mga at ang USB drive. Hindi na siya nag-iisa. Ngayon, dala-dala niya ang lakas ng lahat ng manggagawang niloko ni Renato. Ang mga kamay na may sugat ay handa ng sumakal sa mga leeg ng mga mandaraya. Humaharurot ang motor ni Marites patungong bangko. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila pagbibilang ng bawat sentimong dapat ibalik sa mga taong pinaghirapan ito. Alam niya sa sandaling pumasok siya sa pinto ng Rural Bank of San Jose, wala ng atrasan. Ngunit hindi na siya natatakot dahil alam niya ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa batas ito, ay tungkol sa pagbawi ng dignidad ng bawat taong itinuring na basura ng mga taong sakim. 8:50 ng umaga. Ang sikat ng araw ay tumatama sa salamin ng Rural Bank of San Jose na tila nagbibigay ng babala sa darating na bagyo. Pumarada si Marites sa tapat ng bangko. Hindi pa man siya nakakababa ng motor. Nakita na niya ang makintab na puting SUV ni Renato na nakahinto sa tapat ng entrance. Naroon sila. Si Renato na tila isang tagumpay na negosyante sa kanyang suot na barong at si Selena na nakakapit sa kanyang braso, bit-bit ang isang designer bag na tila doon ilalagay ang lahat ng perang nanakaw nila. Nang makita ni Renato si Marites, mabilis itong lumapit. Ang muka ni Renato ay lalong nadilim, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Marites, sabi ko sa iyo, huwag kang lalabas ng bahay. Anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Renato habang hinahablot ang braso ni Marites. Gusto mo ba talagang mapahiya tayo sa buong San Jose? Huwag mo akong hawakan, Renato. Malamig na sabi ni Marites habang tinatanggal ang kanyang helmet. Ang tangking taong mapapahiya rito ay ikaw. Alam ko ang gagawin niyo sa loob. Tumawa si Selena ng mapangapi. Marites dear, stop making a scene. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, talo ka na? Bakit ba kailangan mong maging sobrang hirap kausap? Kinuha ni Renato ang isang folder mula sa loob ng kanyang SUV. Inihagis niya ito sa tapat ni Marites sa ibabaw ng upuan ng kanyang motorsiklo. Ito, pirmahan mo yan. Isang quitclaim at waiver of rights. Kapag pinirmahan mo yan, bibigyan kita ng 1,000,000 piso. 1,000,000, Marites. Makakabili ka na ng sarili mong bahay sa probinsya. Pwede ka nang mamuhay ng tahimik. Binuksan ni Marites ang folder. Ang nakasulat ay isang dokumento na nagsasabing kusa niyang isinusuko ang lahat ng kanyang share sa De Leon Designs at ang kanyang karapatan sa kanilang conjugal properties, kabilang ang bahay at lupa. 1,000,000 kapalit ng 15 taon? Tanong ni Marites. Ang boses niya ay walang halong emosyon. 1,000,000 kapalit ng kinabukasan ni Paulo at ang bahay ni Mama. Huwag mong idamay si Paulo rito, sigaw ni Renato. Ang anak mo ay nasa panig ko na, at si Mama aalagaan siya ng pera ko. Pirmahan mo na yan, Marites. Kung hindi sisiguraduhin ko na wala kang makukuha kahit 1 sentimo.
Ididirekta ko ang lahat ng utang ng kumpanya sa pangalan mo bilang dating accountant. Gusto mo bang mabulok sa kulungan dahil sa estafa? Tumingin si Marites kay Selena na noon ay nakanghiting tagumpay. Pagkatapos ay tiningnan niya si Renato. Alam niyang ito ang huling baraha ng asawa, ang pananakot at ang panunuhol. Sige, pipirmahan ko, sabi ni Marites. Gulat na napatingin ang dalawa. Really? Finally, you're being smart, sabi ni Selena na agad kumuha ng bullpen mula sa kanyang bag at iniabot kay Marites. Kinuha ni Marites ang bullpen. Inilapak niya ang papel sa flat na bahagi ng kanyang motorsiklo. Ngunit bago siya pumirma, kumuha siya ng isang maliit na selyo o stamp mula sa kanyang sariling pouch, ang kanyang lumang CPA license stamp na hindi niya kailanman itinapon. Pinirmahan niya ang dokumento. Ngunit sa ilalim ng kanyang pangalan, hindi lamang pirma ang inilagay niya. Isinulat niya ang mga maliliit na salita sa tabi ng kanyang lagda. Under duress and subject to the forensic audit of CR Real Estate Shell Accounts. Pagkatapos ay mabilis niyang itinatak ang kanyang CPA seal sa ibabaw ng kanyang pangalan. Sa sobrang pagmamadali ni Renato na makuha ang papel, hindi na niya binasa ang isinulat ni Marites sa tabi ng pirma. Ang nakita lang niya ay ang lagda ng kanyang asawa. "Ayan na! Happy!" tanong ni Marites. Hinablot ni Renato ang papel. "Mabuti naman at natahuhan ka na. Ngayon, umalis ka na rito bago pa magbukas ang bangko. Ayaw kitang makita sa loob." "Marites, before you leave," lumapit si Selena sa kanya. Bigla nitong itinaas ang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Marites. "Pak!" Napatagilid ang mukha ni Marites. Ang hapdi ay agad na kumalat sa kanyang pisingi. Ngunit hindi siya umiyak. Nanatili siyang nakatayo nang matuwid ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretsyo kay Selena. "Para yan sa pagtawag sa akin na nagnanakaw kanina," sabi ni Selena nang may pandidiri. "You're just a speck of dust, Marites. At ngayong may pirma ka na, wala ka ng halaga." Hinawakan ni Marites ang kanyang pisingi. Nararamdaman niya ang init ng dugo sa kanyang balat, ngunit ang init ng kanyang determinasyon ay mas matindi. "Isang sampal para sa 15 taon ko kay Renato," mahinang sabi ni Marites. "Kulang pa yan, Selena, dahil ang kabayarang darating sa inyo, mas masakit pa sa sampal na ito." "Anong sinabi mo?" Susugod sana ulit si Selena pero hinila na siya ni Renato. "Hayaan mo na siya, Selena Tara, na 9:09 na. Bukas na ang pinto," sabi ni Renato, habang nakatingin sa guard ng bangko na dahan-dahang binubuksan ang main entrance. Pumasok ang dalawa sa loob ng bangko nang may mapagmataas na lakad. Tila sila ang may-ari ng buong mundo. Hindi nila alam ang pinirmahang papel ni Marites ay hindi waiver. Ito ay naging isang formal na adverse claim na may kasamang lisensyadong selyo ng isang accountant na automatikong magti-trigger ng red flag sa anumang audit. Naiwan si Marites sa labas. Pinunasan niya ang kaunting dugo sa gilid ng kanyang labi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. "Mangkarding, Andoy, nasa loob na sila. Ipasok niyo na ang truck sa warehouse at Andoy, isend mo na ang formal na request for freeze order sa branch manager. Hawak ko na ang huling piraso ng ebidensya." Tumingin si Marites sa pinto ng bangko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Pananabik na makita ang pagguho ng to ng kasinungalingan ni Renato. "Welcome to your audit, Renato," bulong ni Marites, habang dahan-dahang maglalakad patungo sa pinto ng bangko. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, balanse ang hustisya.
Sa loob ng malamig na opisina ng bank manager, kampanting nakaupo sina Renato at Selena. Sa harap nila ay ang mga dokumento para sa pag-release ng mahigit 10 milyong piso ang parang magsisilbing tiket nila patungong Canada. Mr. De Leon, bago natin i-finalize ang wire transfer sa account ng CR Real Estate, kailangan lang namin ng huling kumpirmasyon. Sigurado po ba kayo na ang inyong ina, si Doña Corazon, ay ganap na nakakaalam sa transaksyong ito? Tanong ni Mr. Santiago, ang manager na matagal ng kakilala ng pamilya. Siyempre naman, Mr. Santiago. Mabilis na sagot ni Renato nang may pilit ng ngiti. Naroon ang kanyang thumb mark sa bawat pahina. Alam mo naman ang kalagayan ni Mama, hindi na siya makapirma, pero buong-buo ang tiwala niya sa akin para i-manage ang aming mga ari-arian. At narito rin ang quitclaim na pirmado ng asawa niya. Dagdag ni Selena habang inilalapag sa mesa ang papel na kinuha nila kay Marites sa labas. Wala na pong magiging problema. Tiningnan ni Mr. Santiago ang dokumento. Ngunit nang makita niya ang selyo ng CPA sa tabi ng pirma ni Marites, kumunot ang kanyang noo. Teka, bakit may selyo rito at ano itong nakasulat na... Bago pa man matapos ni Mr. Santiago ang kanyang sasabihin, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marites, hindi bilang isang nagmamakaawang asawa, kundi bilang isang babaeng may dalang katotohanang sapat para gumuho ang buong gusali. Huwag mong ituloy ang transaksyon, Mr. Santiago, sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may otoridad na hindi matatanggihan. Marites, sabi ko sa'yo umalis ka na. Tumayo si Renato. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Mr. Santiago, pasensya na. Ang asawa ko ay... Medyo hindi maganda ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Depression, you know? Hindi ako depressed, Renato. Ako ay gising, sagot ni Marites. Inilabas niya ang kanyang cellphone at inilapag sa mesa. Mr. Santiago, bago niyo ibigay ang pera sa taong ito, pakinggan niyo muna kung ano ang tingin niya sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Pinindot ni Marites ang play sa isang audio recording. Ang boses ni Renato ay kasing linaw ng crystal sa loob ng tahimik na silid. Don't worry, Selena. Dinoble ko ang dose ng sleeping pills ni Mama. Himbing na yun. Para sa akin, ganang na lang ang matanda niyan. Isang pirasong papel na lang siya na may thumb mark na kailangan natin para makuha ang bahay. Kapag nakuha na natin ang pera, bahala na si Marites sa kanya. Iiwan natin silang pareho sa kalsada. Natahimik ang buong opisina. Si Renato ay napaupo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Selena naman ay namutla at napaiwas ng tingin. Nirecord mo kami, bulong ni Renato. Ang boses ay puno ng takot. Hindi lang yan, sabi ni Marites. Inilabas niya ang maliit na bote ng pabango na may lamang lason. Ito ang sample ng tubig na pinapainom niyo kay Mama gabi-gabi. Mayroon na akong forensic report mula sa isang kaibigang chemist. Ito ay labis na dose ng sedatives. Mr. Santiago, ang thumb mark sa titulo ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang at paglalasing sa isang matandang may sakit. This is a serious allegation, Mr. De Leon. Seryosong, sabi ni Mr. Santiago. At dahil may CPA seal ang asawa mo sa quitclaim na ito, hindi ko pwedeng balewalain ang adverse claim na isinulat niya rito. Ang account na ito ay i-hold ko muna hanggat walang linaw mula sa korte. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Selena. Pera namin yan. Pera nyo, tumawa ng mapait si Marites. Pera yan ang mga na hindi nyo pinasweldo. Pera yan ang bahay ni Mama, maisinanlan nyo nang walang pahintulot niya. Biglang tumunog ang intercom sa mesa ni Mr. Santiago. Sir, may tumatawa po sa inyo. Isang Doña Corazon de Leon. Gusto raw po kayo makausap ng personal sa video call.
Gulat na napatingin ang lahat sa screen ng computer sa mesa. Tinanggap ni Mr. Santiago ang tawag. Doon lumitaw ang mukha ni Doña Corazon. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, mukhang nanghihina pa rin. Pero ang kanyang mga mata ay gising na gising, ang mga matang puno ng sakit ng isang inang tinalikuran ng sariling anak. Ma? Nauutal na, sabi ni Renato. Renato, ang boses ng matanda ay nanginginig sa galit. Ganang pala ako. Isang pirasong papel na lang pala ang tingin mo sa akin. Hindi edited yan. Sinisiraan lang ako ni Marites. Pagsisinungaling ni Renato. Huwag mo na akong lokohin, Renato. Narinig ko ang lahat. Salamat kay Marites, dinala niya ako sa ospital kaninang madaling araw bago siya pumunta dyan. Nilinis nila ang dugo ko mula sa mga lasong pinapainom niyo sa akin, sabi ni Doña Corazon. Lumingon ang matanda kay Mr. Santiago. Mr. Santiago, bilang may-ari ng bahay at lupa, kinakansela ko ang anumang mortgage o loan sa ilalim ng pangalan ko. At binabawi ko ang lahat ng power of attorney na ibinigay ko sa aking anak. Pagkatapos ay tumingin ang matanda kay Marites. May luhang kumatak sa mga mata ni Doña Corazon, isang luhang puno ng pagsisisi. Marites, iha, patawarin mo ako. Sa loob ng 15 taon, ikaw ang tunay kong anak. Pero ang tinrato kong reyna ay ang ahas na yan. Patawad. Ma, tanging nasabi ni Marites. Ang kanyang lalamunan ay naninikip sa emosyon. Mr. Santiago, dagdag ni Doña Corazon. May isa pa akong gustong sabihin. Sa ilalim ng aking kama, may isang maliit na vault. Ang susi ay ibinigay ko na kay Marites kanina. Sa loob niyon ay ang original na share certificates ng De Leon Designs na hindi alam ni Renato. Ibinibigay ko ang lahat ng shares na yon kay Marites. Siya na ang may-ari ng kumpanya ngayon. Nanlaki ang mga mata ni na Renato at Selena. Ang planong Canada ay biglang naging isang bangungot. Hindi pwede, sigaw ni Renato, habang sinusubukang hablutin ang mga dokumento sa mesa. Pero mabilis siyang hinarang ng security guard ng bangko. Mr. De Leon, Miss Ramos, kailangan niyo nang lumabas, sabi ni Mr. Santiago nang may pandidiri. At asahan niyo na ang aming legal department ay makikipagtulungan sa pulisya tungkol sa mortgage fraud na ginawa niyo. Lumabas ang dalawa sa opisina tila mga basang sisiw na hindi malaman ang gagawin. Habang naglalakad sila sa hallway ng bangko, sinalubong sila ng mga tao na hindi nila inaasahan. Naroon ang mga sa pangunguna ni Mang Carding, bit-bit ang kanilang mga silent ledger at mga ebidensya ng pagnanakaw sa warehouse. At sa tabi nila, nakatayo ang isang lalaking nakabarong si Andoy mula sa BIR kasama ang 2 pulis. Renato de Leon Selena Ramos, sabi ng pulis. You are under arrest for falsification of public documents and attempted qualified theft. Meron din kaming report ng reckless imprudence dahil sa paglalasing sa isang matanda. Nang makita ni Renato si Marites na lumalabas ng opisina, sumigaw siya. Marites, maawa ka. Para sa anak natin, Paolo, tulungan mo ako. Lumingon si Marites. At nakita niya si Paolo na nakatayo sa di kalayuan, hawak ang laptop ng kanyang ina. Ang bata ay umiiyak. Ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan at pagsisisi. Hindi sumagot si Marites. Tiningnan lang niya ang kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya, ngunit tuluyan ng nilamon ng kasakiman. Ang tanging utang na loob ko sa iyo, Renato, ay ang pagpapakita mo sa akin kung gaano ako kalakas kapag wala ka. Malamig na sabi ni Marites. Habang pinupusasan sina Renato at Selena, kinuha ni Marites ang susi na ibinigay ni Doña Corazon. Ang susi sa vault ay hindi lamang susi sa yaman. Ito ang susi sa kanyang kalayaan.
Ang ingay ng mga banda, ang makukulay na banderitas na sumasayaw sa hangin, at ang amoy ng inihaw na liempo ay pumupuno sa hangin ng San Jose. Gabi ng fiesta ang pinakahihintay na pagdiriwang ng buong barangay. Ngunit sa likod ng masayang musika, ang balita tungkol sa nangyari sa Rural Bank ay kumalat na, parang apoy sa tuyong damo. Sa isang maliit na bayan, ang sikreto ay hindi na nanatiling sikreto ng matagal. Sa loob ng De Leon Designs, hurukan hindi katahimikan, kundi isang bagong uri ng ingay ang maririnig. Hindi ito ang ingay ng galit, kundi ang kalantog ng mga plato at tawanan ng mga manggagawa. Nagpahanda si Marites ng isang simpleng salusalo para sa mga te at sa kanilang mga pamilya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ang pintuan ng hurukan ay bumukas para sa lahat, hindi para magtrabaho hanggang madaling araw, kundi para magdiwang. Nakatayo si Marites sa gitna ng shop, suot ang isang simpleng asul na dress. Wala na ang kanyang duster na laging may mansa ng alikabok. Ang kanyang muka ay maaliwalas, bagaman may bakas pa rin ng pagod. Pinagmamasdan niya ang mga karpintero na masayang kumakain. Ma'am Marites, hindi po namin akalain na mangyayari ito, sabi ni Mang Carding habang lumalapit bit-bit ang isang baso ng palamig. Akala namin hanggang pangarap na lang ang mabayaran kami ng tama. Karapatan niyo yan, Mang Carding. Ang kumpanyang ito ay hindi itinatayo ng isang tao lang, kundi ng bawat pako at bawat tabla na hinawakan nyo, sagot ni Marites. Sa isang sulok, nakita niya si Paolo. Nakaupo ang bata sa isang tumpok ng kahoy malayo sa karamihan. Hawak pa rin nito ang laptop, tila hindi alam kung paano lalapit sa kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Marites at naupo sa tabi ng anak. Nay, mahinang tawag ni Paolo. Inilapag niya ang laptop sa pagitan nila. Ito na po. Sorry po kung naging mahina ako. Sorry po kung naniwala ako sa mga material na bagay. Huminga ng malalim si Marites. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Ang kamay na dati ay malambot, pero ngayon ay nanginginig sa takot. Paulo, ang pera ay madaling kitain, pero ang dangal kapag nadumihan, mahirap rinisin. Masakit sa akin ang ginawa mo, anak. Pero bilang nanay mo, hindi kita tatalikuran. Ngunit kailangan mong patunayan na karapat-dapat kapang pagkatiwalaan. Gagawin ko po ang lahat, Nay. Magtatrabaho po ako rito sa shop tuwing weekend. Pag-aaralan ko po ang negosyo nyo ng tama, pangako ni Paulo habang umiiyak. Tumango si Marites. Hindi sapat ang salita, kundi gawa. Ngunit sa gabing ito, ang pagpapatawad ay isang simula. Biglang tumahimik ang paligid. Ang tunog ng tawanan ay napalitan ng mga bulungan. Tumingin si Marites sa gate ng surukan. Naroon si Renato. Mukhang losyang ang lalaki. Ang kanyang barong ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay lubog. Nakalabas siya dahil sa pansamantalang piyansa, ngunit ang kanyang pangalan ay sira na sa buong barangay. Sa likod niya ay si Selena, na pilit pa ring nagmamaganda kahit halatang manginginig ang mga binti sa takot sa mga matang nakatingin sa kanila. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Mang Carding habang humaharang sa harap ni Marites. Gusto ko makausap ang asawa ko, sabi ni Renato. Ang kanyang boses ay wala ng dating otoridad, kundi puno ng pagsusumamo. Marites, please. Fiesta ngayon. Pag-usapan natin ito bilang pamilya. Huwag mo naman akong ituloy sa demanda. Isipin mo ang hiya ng pamilya De Leon sa buong San Jose. Lumakad si Marites pasulong dumaan sa gitna ng kanyang mga manggagawa na tila isang hukbo na nagbabantay sa kanya. Pamilya. Renato, binanggit mo ang pamilya matapos mong lasunin ng nanay mo
at ipagpalit ang anak mo sa isang condo unit. Nakamali lang ako. Marites, tao lang ako natukso. Sigaw ni Renato. Lumuhod siya sa harap ni Marites sa gitna ng hurukan. Maawa ka. Ibalik mo sa akin ang kumpanya. Hindi mo kaya itong patakbuhin mag-isa. Babae ka lang, Marites. Accountant ka lang. Kailangan mo ng lalaking haharap sa mga supplier. Natawa ng mahina si Marites, isang tawang puno ng pait. Iyan ang malaking pagkakamali mo, Renato. Inakala mo na dahil accountants lang ako, puro numero lang ang alam ko. Hindi mo alam na sa bawat numerong isinusulat ko, binabasa ko rin ang kaluluwa ng kumpanyang ito. Lumingon si Marites sa mga Mga kasama, kailangan ba natin si Renato De Leon para patakbuhin ang De Leon Designs? Hindi. Sabay-sabay na sagot ng mga manggagawa ang kanilang mga boses ay umalingaw-ngaw sa buong barangay. Ayan ang sagot mo, Renato, sabi ni Marites. At tungkol sa hiya na sinasabi mo, ang totoong hiya ay hindi ang pagkakaroon ng asawang nabilanggo, kundi ang pagkakaroon ng asawang walang dangal. Biglang sumingit si Selena. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperation. Marites, hindi mo pwedeng gawin ito. May mga kontrata kaming hawak. Ang CR Real Estate ay may legal na karapatan sa warehouse. Ang warehouse, nuumiti si Marites. Mang Carding, pakibukas ang huling truck na hinarang nyo kanina. Ipinasok ng mga ang isang truck sa gitna ng shop. Binuksan nila ang likuran nito. Doon bumungad ang mga tumpok ng mamahaling nara at kamagong. Ngunit hindi lang yon. Sa ilalim ng mga kahoy, may mga nakatagong itim na bag. Binuksan ni Mang Carding ang isa sa mga bag. Nanlaki ang mga mata ng mga tao. Hindi ito kahoy. Ito ay mga mamahaling electronics at mga gamit na walang kinalaman sa muebles mga gamit na may tatak ng kumpanyang iniimbestigahan sa smuggling. Ito ba ang consultancy niyo, Renato Smuggling, sa loob ng surukan ko? Tanong ni Marites. Ngayon, hindi lang fraud ang haharapin niyo. Pati ang Bureau of Customs at ang NBI ay naghihintay na sa inyo. Namutla si Renato. Napabitaw si Selena sa braso nito, tila handa ng tumakbo para iligtas ang sarili. Sa labas ng gate, huminto ang dalawang sasakyan ng pulis, kasama ang barangay captain. Pero hindi sila para sa mga Ang mga ilaw ng wangwang ay tumama sa mukha ni Renato at Selena, na tila mga anino na pilit na itinatago sa dilim. Renato De Leon, Selena Ramos, meron kaming bagong warrant para sa inyo. Illegal possession of smuggled goods, sabi ng pulis habang bumababa ng sasakyan. Tumingin si Marites sa langit. Ang mga paputok ng fiesta ay nagsimula ng sumabog makukulay maliwanag at nagbibigay ng bagong pag-asa. Maligayang fiesta, Renato. Bulong ni Marites, habang pinapanood na muling pusasan ang kanyang asawa sa harap ng buong barangay. Ito ang huling gabi na dadalhin ko ang pangalan mo ng may bigat. Bukas ang De Leon Designs ay tatawagin ng Marites Woodworks at Cooperative. Ang gabi ng fiesta ay hindi naging gabi ng pagsasaya para sa mga mandaraya, kundi gabi ng pananingil. At para kay Marites, ito ang unang gabi ng kanyang tunay na kalayaan. Ang pamunahing entablado sa gitna ng plaza ng San Jose ay nagliliwanag. Ito ang pinakahihintay na bahagi ng fiesta, ang parangal para sa mga outstanding citizens ng bayan. Sa kabila ng kaguluhan sa surukan kanina, tila nagawa pa rin ni Renato na gamitin ang kanyang mga koneksyon sa munisipyo para ituloy ang kanyang plano. Nakatayo siya sa gilid ng stage, nakasuot ng bagong barong pilit, na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay
habang hinihintay na tawagin ang kanyang pangalan. At para sa ating huling parangal ngayong gabi, anunsyo ng Mea sa mikropono. Ang pagkilala sa isang negosyanteng nagbigay ng dangal at trabaho sa ating bayan, ang may-ari ng De Leon Designs, Ginoong Renato De Leon. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit hindi kasing lakas ng dati. Ang mga bulong-gulungan ay parang huni ng mga bubuyog na kumakalat sa karamihan. Paakyat na si Renato sa hagdan nang biglang mamatay ang masayang musika. Ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga video ng kanyang mga proyekto ay biglang nag-static. Pagkatapos isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa 4 na malalaking speaker ng plaza. Isang pirasong papel na lang siya na may thumbmark na kailangan natin para makuha ang bahay. Kapag nakuha na natin ang pera, bahala na si Marites sa kanya. Iiwan natin silang pareho sa kalsada. Napatigil ang buong plaza. Ang boses ni Renato na puno ng kawalan ng puso ay narinig ng bawat bata, matanda at opisyal ng bayan. Sa screen, hindi ang mga magagandang muebles ang lumitaw, kundi ang scanned copy ng extrajudicial settlement na may mansadong thumbmark ni Doña Corazon na sinusundan ng mga fake invoices at ang one-way ticket patungong Canada. Ano ito? Patiin niyo yan? Sigaw ni Renato sa mga technician, pero walang gumagalaw. Sa gilid ng entablado, lumabas si Marites. Hawak niya ang isang remote control at isang mikroponyo. Ang kanyang lakad ay matatag, ang bawat hakbang ay tila pagbawi sa bawat taon na siya ay minalit at minaltrato. Ang parangal na ito ay para sa isang negosyante, di ba, Mayor? Simula ni Marites, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa pandinig ng lahat. Pero paano kung ang negosyong iyon ay itinayo sa pagnanakaw? Paano kung ang tagumpay na iyon ay galing sa paglalason sa sariling ina at pagtatraidor sa sariling asawa at anak? Marites, tama na. Sugod ni Renato sa kanya, ngunit hinarang siya ng 2 pulis na kanina pa nakaabang sa gilid. Ang mga numerong nakikita niyo sa screen ay hindi nagsisinungaling. Patuloy ni Marites habang itinuturo ang mga graph ng shell companies ina Renato at Selena. 10 milyong piso ang kinuha nila mula sa kumpanya. 10 milyong piso na dapat ay pampasweldo at pondo para sa ating barangay. Renato, inakala mo na dahil accountant lang ako, mananatili akong anino sa likod mo. Pero ang aninong iyon ang magiging dilim na lalamon sa iyo ngayon. Ang mga tao sa plaza ay nagsimulang mag-react. May mga sumisigaw ng, "Magnanakaw! Walang hiya!" at "Hustisya para kay Doña Corazon." Ang turay ng kasinungalingan na maingat na itinayo ni Renato sa loob ng maraming taon ay gumuho sa harap ng libu-libong saksi. Biglang nakawala si Renato sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang muka ay balot ng desperasyon at baliw na galit. "Sinira mo ang buhay ko, Marites. Lahat ng ito, akin ito. Ako ang De Leon." Susugod sana si Renato para saktan si Marites. Itinaas niya ang kanyang kamay para muling sampalin ang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito may humarang. Isang kamay ang humawak sa braso ni Renato, si Paolo. "Dad, stop!" Matigas na sabi ni Paolo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pero puno rin ng determinasyon. "Huwag mo nang saktan si nanay. Tama na ang lahat ng panloloko mo." "Paolo, pati ba naman ikaw?" Gulat na sabi ni Renato. "Ikaw ang unang nang iwan sa amin, Dad. Ikaw ang unang nagtapon sa pamilya natin para sa pera ni Selena," sagot ni Paolo, habang dahan-dahang itinatulak palayo ang kamay ng kanyang ama. "Nay, sorry po. Ngayon alam ko na kung sino ang tunay na dapat kong ipagmalaki." Napatulala si Renato.
Tumingin siya sa paligid sa Mea na nakayuko sa kahihiyan sa mga na nakatingin sa kanya ng may pandidiri at sa kanyang pamilya na tuluyan ng nakalaya sa kanyang kontrol. Sa gilid ng stage, nakita ni Marites si Selena na sinusubukang tumakas sa gitna ng karamihan. Bit-bit ang kanyang mga bag. Ngunit hindi siya nakalayo. Hinarang siya ni Mang Carding at ng iba pang mga Saan ka pupunta, ma'am? May inventory audit pa tayong gagawin sa mga gamit sa truck, diba? Muling pinosasan si Renato sa gitna ng entablado ang entablado. Kung saan dapat ay tatanggap siya ng parangal. Sa halip na palakpak ang narinig niya, ay ang tunog ng bakal na naglalapat sa kanyang mga pulso. Tumingin si Marites kay Renato sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging pagkaawa na lang para sa isang lalaking naging alipin ng sariling kasakiman. Tapos na ang audit, Renato, at sa huling pagkakataon, ikaw ay bankrupt, sabi ni Marites. Dinala na ng mga pulis sina Renato at Selena pababa ng entablado. Habang naglalakad si Marites patungo sa kanyang anak, ang Mea mismo ang lumapit sa kanya at iniabot ang mikropono. Marites, sa tingin ko, ikaw ang tunay na dapat bigyan ng parangal na iyong gabi, sabi ng Mea. Bumiling si Marites nang may mapagkumbabang ngiti. Hindi ko po kailangan ng parangal, Mayor. Ang kailangan ko lang ay ang katahimikan ng aking pamilya at ang katarungan para sa mga taong nagtatrabaho ng tapat. Ang gabi ng fiesta ay nagpatuloy. Ngunit ang kwento ng San Jose ay nagbago na. Hindi na ito kwento ng mga De Leon na mapagmataas, kundi kwento ni Marites, ang accountant na marunong magbilang, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong magmahal sa parang hindi nagpapatalo sa kasamaan. Habang nakatayo si Marites sa entablado, kasama ang kanyang anak at ang mga na sumusuporta sa kanya, alam niyang ang pagbagsak ng tour ni Renato ay ang simula ng pagtatayo ng isang bagong pundasyon, isang pundasyong hindi nagawa sa buhangin, kundi sa katotohanan. Malamig ang semento sa loob ng kulungan ng San Jose Municipal Station. Malayo ito sa malalambot na kutson at air-conditioned na kwarto na nakasanayan ni Renato. Sa loob ng 3 araw na pananatili niya roon, tila tumanda siya ng 10 taon. Ang kanyang barong na suot noong gabi ng fiesta ay marumi na at amoy pawis. Simbolo ng kanyang mabilis na pagbagsak mula sa rurok ng kapangyarihan. Renato de Leon, may dalaw ka, sigaw ng pulis habang kinakalampag ang rehas. Nabuhayan ng loob si Renato. Inisip niya na baka si Selena yon, na baka nakahanap ito ng paraan para makakuha ng magaling na abogado o pambayad ng piyansa sa smuggling charges. Selena, ikaw ba yan? Ngunit nang lumakad siya patungo sa visiting area, hindi si Selena ang nakita niya. Nakaupo sa likod ng salamin si Marites. Nakasuot siya ng puting blusa malinis maayos at may dalang isang itim na folder. Marites? Mahinang, sabi ni Renato habang naupo sa tapat nito. Alam ko, hindi mo ako matitis. Alam ko narito ka para ilabas ako. I'm sorry, Marites. Magsisimula tayo ulit. Ibebenta natin ang hurukan, lilipat tayo sa ibang lugar kung saan hindi tayo kilala. Hindi ako narito para ilabas ka, Renato, putol ni Marites sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit wala ring awa. Narito ako para ibigay sa iyo ang resulta ng huling audit. Pinuksan ni Marites ang folder at itinarangkada ang mga dokumento sa tapat ng salamin. Lahat ng accounts niyo ni Selena sa labas ng bansa ay na-freeze na ng AMLC. Ang condo unit sa Makati na sekwesta na dahil napatunayan na galing sa nakaw na pondo ng De Leon Designs ang pambayad doon. At ang tungkol kay Selena, nasaan si Selena?
Kuryosong tanong ni Renato. Ngumiti ng mapait si Marites. Si Selena ay naain ng state witness plea. Itinuro niya ang lahat ang paglalasing mo kay Mama, ang pagpilit mo sa thumb mark nito, at ang mga smuggling transactions. Sabi niya ikaw daw ang mastermind at siya ay biktima lang ng manipulasyon mo. Ano ang hayop na yan? Sigaw ni Renato habang hinahampas ang salamin. Minahal ko siya. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Iyan ang karma mo, Renato, sabi ni Marites. Ang taong pinili mong makasama dahil sa pera ay ang unang taong magbebenta sa iyo para sa sarili niyang kalayaan. Pero huwag kang mag-alala, hindi rin siya makakaligtas. Marami rin akong hawak na ebidensya laban sa kanya na hindi niya alam. Inilabas ni Marites ang isa pang papel mula sa folder. Ito ang huling dokumento na kailangan mong pirmahan. Petition for Annulment of Marriage. At kasama nito ang isang waiver na nagsasabing wala kang habol sa anumang ari-arian ng De Leon Designs at sa bahay ni Mama. Marites, wag naman. Pagmamakaawa ni Renato ang mga luha ay nagsimulang pumatak. Saan ako pupunta kapag nakalabas ako? Wala akong pera, wala akong bahay. Mayroon ka pang isang ari-arian na hindi ko kinuha, sabi ni Marites. Ang maliit na bukid ni tatay sa dulo ng San Jose, yung lupang tinawag mong basura at walang silbi noon. Ibinigay ko ang instruksyon sa abogado na iwan sa iyo ang maliit na kubo roon. Doon ka tumira. Doon mo mararanasan ang buhay na hindi nakadepende sa pagnanakaw. Doon ka magtanim, Renato. Baka sakaling sa paghawak mo sa lupa, matutunan mo ang tunay na halaga ng paggawa. Napatulala si Renato. Ang dating hari ng Webles ay titira sa isang maliit na kubo sa bukid. Ang kahihiyan ay mas matindi pa sa sakit ng pagkabilanggo. At si Paolo? Tanong ni Renato. Si Paolo ay nasa mabuting kamay. Mapapatuloy siya sa pag-aaral at sa bakasyon tutulungan niya ako sa hurukan. Pero huwag kang mag-alala, pinayagan ko siyang bisitahin ka. Kapag handa na siyang harapin ang taong sumira sa tingin niya sa isang ama, sagot ni Marites. Tumayo na si Marites. Tapos na ang kanyang misyon sa lugar na iyon. Marites, tawag ni Renato. Bakit mo pa ako binigyan ng kubo? Bakit hindi mo na lang ako hinayaang mabulok ng walang-wala? Napatigil si Marites sa pinto. Lumingon siya ng bahagya. Dahil hindi ako ikaw, Renato. Accountant ako at sa bawat balanse dapat may natitirang residual value. Ang kubong iyon ang residual value ng 15 taon nating pagsasama. Hindi dahil mahal pa kita, kundi dahil gusto kong magkaroon ka ng pagkakataong pagbayaran ang lahat ng ginawa mo habang nakatingin sa langit na hiningan ko ng tulong noong mga panahong inaapi mo ako. Lumabas si Marites ng presinto nang may magaan na pakiramdam. Sa labas, naghihintay si Paolo sa loob ng kanilang sasakyan. Pagkakita sa kanyang ina agad itong bumaba at yinakap siya ng mahigpit. Nay, okay na po ba ang lahat? Tanong ni Paolo. Oo anak, balanse na ang lahat, sagot ni Marites. Habang nagmamaneho pabalik sa kanilang bahay, nadaanan nila ang warehouse ng De Leon Designs. Nakita ni Marites na tinatanggal na ng mga ang lumang signboard. Sa halip na De Leon Designs, isang bagong karatula ang itinatayo, isang karatulang gawa sa matibay na may mga ukit ng bulaklak at dahon at may nakasulat na Marites Woodworks at Cooperative. Ang mga manggagawa ay kumaway sa kanila habang dumadaan. Ang mga kamay na may sugat ay nakataas, hindi para lumaban, kundi para magpugay sa babaeng nagbalik ng kanilang dignidad. Sa dulo ng daan, nakita ni Marites ang kanilang bahay. Naroon si Doña Corazon nakaupo sa veranda, uminom ng tsaa, sa ordinaryong tasa,
pero may tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Ang karma ay hindi laging madugo. Minsan ang karma ay ang pananatili sa isang tahimik na lugar kung saan ang tanging maririnig mo ay ang sarili mong konsensya habang pinapanood mo mula sa malayo ang tagumpay ng mga taong binalak mong sirain. Si Renato de Leon ay bankrupt sa pera at sa pag-ibig. Ngunit si Maritesha ay mas mayaman kaysa dati, hindi dahil sa milyon-milyong nga sa bangko, kundi dahil sa kapayapa ang nahanap niya sa gitna ng katotohanan. Isang maaliwalas na umaga sa San Jose. Ang simoy ng hangin ay amoy sariwang kahoy at parnis, isang amoy na dati ay nagbibigay ng bigat sa dibdib ni Marites. Ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang tagumpay at kalayaan. Sa harapan ng Marites Woodworks at Cooperative, makikita ang mga manggagawang masisigla. Wala na ang takot sa kanilang mga mata na baka hindi sila makasahod. Ngayon, bawat isa sa kanila ay hindi lamang kundi kasosyo sa negosyo. Sa ilalim ng pamumuno ni Marites, ang bawat disenyo ng muebles ay may kalakip na kwento ng pag-asa. Nakatayo si Marites sa kanyang bagong opisina. Hindi na ito ang madilim at maalikabok na sulok sa bodega. Ito ay isang maliwanag masilid na may malalaking bintana kung saan tanaw niya ang buong operasyon ng surukan. Sa kanyang mesa, wala na ang mga nagkakabuhol-buhol na resibo ng pandaraya. Sa halip, naroon ang isang makabagong laptop at ang kanyang selyo bilang isang lisensyadong accountant. Naihanda na po ang mga papeles para sa bagong export contract sa Japan, sabi ni Paolo habang pumasok sa opisina. Tumingin si Marites sa kanyang anak. Nakasuot ito ng uniforme ng kumpanya, maayos ang gupit at may seryosong tingin sa trabaho. Sa nakalipas na mga buwan, napatunayan ni Paolo na taos-puso ang kanyang pagsisisi. Hindi na siya ang batang nasisilaw sa mamahaling gadget. Siya na ang kanang kamay ng kanyang ina na natutong magpahalaga sa bawat patak ng pawis. Salamat, Paolo. Paki-check na lang ulit ang costing. Siguraduhin nating balanse ang lahat bago natin i-finalize, sagot ni Marites ng may ngiti. Opo, Nay. At nga pala, tumawag po ang caretaker sa bukid. Maayos naman daw po ang aninang palay ni Dad. Nagpadala po siya ng isang sako para sa inyo at kay Lola, mahinang dagdag ni Paolo. Napatigil si Marites. Isang sako ng palay mula kay Renato. Isang simpleng alay mula sa isang lalaking natutong yumuko sa lupa matapos mawala ang lahat ng kanyang tinatamasang luho. Ipadala mo ang kalahati sa bahay ni Doña Corazon. Ang kalahati ibigay mo sa orphanage sa bayan, sabi ni Marites. Sabihin mo sa kanya, salamat sa ani. Hindi na bumalik si Marites kay Renato. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagsasama. Para kay Marites, ang pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa galit para magkaroon ng puwang ang kapayapaan sa kanyang puso. Pinili niyang mamuhay ng mag-isa hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas ay nahanap na niya ang kanyang sariling halaga. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Marites sa isang maliit ngunit magandang bungalow sa kabilang barangay. Ito ang bahay na binili niya para kay Doña Corazon. Kahit pinili ni Marites na wag nang makipamuhay sa biyenan para mapangalagaan ang kanyang sariling mental na kalusugan, siniguro niya na ang matanda ay may maayos na tagapag-alaga at kumpletong medical na atensyon. Marites, iha, dumating ka, sabi ni Doña Corazon, na ngayon ay nakakalakad na gamit ang isang tungkod. Salamat sa pagbisita. Kumusta po ang pakiramdam niyo, ma? Tanong ni Marites habang nagmamano sa matanda. Mabuti na salamat sa iyo. Alam mo, Marites, gabi-gabi kong ipinagdarasal na sana ay mas maaga kong nakita ang tunay mong halaga. Pero siguro kailangang mangyari ang lahat ng yon para matuto rin ako.
sabi ng matanda ng may pagpapakumbaba. Nag-usap sila ng sandali tungkol sa negosyo at kay Paolo. Bago umalis si Marites, hinawakan ni Doña Corazon ang kanyang kamay. Marites, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa pamilya de Leon. Kahit wala na kayo ni Renato, mananatili kang anak sa puso ko. Ngumiti si Marites at hinalikan ang noo ng matanda. Lumabas siya ng bahay at sumakay sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho pabalik sa kanyang sariling tahanan, isang bahay na siya ang nagpundar. Siya ang nag-ayos at siya ang nagmamayari. Tumingin siya sa dapit hapon. Ang kulay ng langit ay tila isang painting ng tagumpay. Muling naalala ni Marites ang kanyang sarili nung siya ay nagsisimula pa lang ang babaeng tinitingnan ng sarili sa salamin at nakikita lamang ang isang housewife na walang boses. Ngayon, ang nakikita niya ay isang babaeng tumayo sa gitna ng bagyo, isang babaeng nabilang ang bawat kasinungalingan at pinalitan nito ng katotohanan. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang kanyang personal na ledger. Isinulat niya ang huling entry para sa araw na ito. Account name, peace of mind. Status, fully balanced. Isinara ni Marites ang libro. Sa bawat numero, sa bawat pahina ng kanyang buhay, wala na siyang utang na loob sa sinuman, kundi sa kanyang sarili at sa Diyos na hindi siya pinabayaan. Ang Marites Woodworks ay hindi lamang gumagawa ng mga muebles. Gumagawa ito ng mga pundasyon ng bagong buhay. At sa gabing iyon, natulog si Marites nang may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya bukas paggising niya, hindi na siya magbibilang ng mga luha. Ang bibilangin niya ay ang mga biyayang bunga ng kanyang paninindigan, talino at dangal. Ang kwento ni Marites de Leon ay tapos na sa kabanata ng pagdurusa. Ngayon, ang kanyang kwento ay isa ng alamat ng pagbangon, ang kwento ng isang accountant na nag-audit ng sariling tadhana at nahanap ang tunay na kayamanan, ang pagiging malaya.